Sabi ko mga bossing na the reason why minamadali natin yung pagsasampa ng kaso kasi putya yan na, nakatakas na. Akala ko ba naka-freeze yung assets nito ni Zaldico? Paano naitakas niya itong mga eroplano niya? Putang ina yung mga eroplano, helicopter na yan. Ilang maleta kayang dalhin niya na pera? Ilang maletang pera kayang dalhin ng eroplano na yan at saka itong helicopter niya? Ilan? Nakaalis na ng Pilipinas, nakapunta na sa ibang bansa, hindi na natin masisikwester yan. Pagdating sa ibang bansa niyan, i-rehistro, kasi nung tinatry yan i-rehistro sa kaap dito eh. O pag yan, pagpunta niyan sa ibang bansa, ibibenta na yan sa mga milyonaryo, bilyonaryo sa ibang bansa. Paano pa natin may babalik yung pera na yan dito sa Pilipinas yung pinambili niyan? Putang ina nyo talaga. Ang bagal-bagal nyo kasi kumilos. Talagang binigyan nyo ng panahon. Ito akin lang. Alam ko mali ako. Pero sa akin lang binigyan talaga nila ng panahon ito si Zaldico na na makabuelo, na maitago yung kanyang mga ari-arian, makuha niya lahat ng kanyang mga kayamanan kasi hindi na yan uwi ng Pilipinas habang buhay. Titira na yan sa ibang bansa. Sabi ko sa'yo, baka bumili na ng mukha sa aso yan eh. Sa sobrang sa sobrang kilala yung mukha niyang mukhang mongoloid. Baka bumili na ng mukha yan sa aso para hindi na siya makilala ng tao. O gano'n, ayan, nakatakas na. Putang ina yan. Ngayon pa lang sasampahan ng ICI, puta nakatakas na. O, ipinraise yung assets, naka-freeze yung assets. Paano nailabas tong mga to? Naka-freeze yung assets, bakit nag-ooperate pa din yung hotel niya? Diyan sa may Pasay ba yan? Ay ba sinasabi ninyo na itong si Zaldico naka-freeze yung assets, bakit yung Misibis buhay pa? Bakit lahat ng mga ari-ari? Tapos sinasabi pa ng ICI, hindi namin matuntun kung saan yung bahay, gago. Mas nauna pang natuntun ng mga netizen kung saan siya nakatira. May bahay yan dyan sa may Valle Verde. Sa buong kanto yung bahay niya, putya, binalutan pa ng tarpaulin na puti. Bakit hindi nyo i-sequester yun? Ngayon, paano na? Dahil tinagalan nyo ng tinagalan, diversion ng diversion, pinalabas si Dick Gordon, pinalabas si Trillanes, binanatan si Arjo Atayde, binanatan si Bongo, si Chis Escudero, binanatan ni Vice Ganda si Art Evangelista, binanatan itong si Cayetano, si Marcoleta, lahat binanatan. Tangina, nakatakas na. Pakinggan nyo tong balitan to. Wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Co? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito. Tatlong air assets na ito. Ganun. August pa lang. Alam na nilang mangyayari to eh. Nung nagsabi si Bongbong na mahiya naman kayo, sinabihan na nila yan si Zaldico. Uy, tangina, ilalagdag ka na namin. Lumayas ka na. Sobra-sobra yung ninakaw mo hanggang mamatay, hanggang 3 kamatayan. Kaya hindi ka na maghihirap kahit na 3 buhay mo. Hindi ka na maghihirap. Pumunta ka na, huwag ka na dito sa Pilipinas dahil hayop ka naman, ginawa mong negosyo Pilipinas. Umalis ka na ng Pilipinas. So talagang pinaalis nila yan, tinan mo. Ngayon, magsasampa na sila ng kaso sa kanya finally sa ombudsman. Tangina, yan na. Lumabas na yung balita. Wala na yung kanyang mga air assets. Nasan yung mga Tangina niya, hindi na yan uwi ng Pilipinas. Tangina niyo, kunyari pa kayo. Alam nyo kung nasan yan, naka-lookout order yan. Ba't hindi nyo gamitin ang Interpol para iuwi yan dito? Nagamit nyo yung Interpol kay Pangulong Duterte. Nagamit nyo yung Interpol kay Arnie Tevez. Bakit hindi nyo ma-Interpol yung hudas na yan? Na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang 2 Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang 3 yan sa mga
11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang bilis nyo mag-freeze order sa mga diskaya. Tangina na auction nyo kaagad yung mga sasakyan nila. Samantalang yung mga sasakyan ni Zaldico, bahay ni Zaldico, mga eroplano ni Zaldico, na hindi natin alam kung dumaan ba yan sa tamang proseso ng procurement, ng pagbili. Tangina, hindi nyo na ipa-auction. Dito mo talaga makikita na itong mga nag-iimbestiga, putangina, bayad yan. Sa laki ng pera na kinulimbat nito ni Zaldico, pati si Satanas kayang bayaran yan. Gandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Yun naman ang importante. Ulol! Kailan yan, walang imposible sa mga magnanakaw. Yung pera nga ng taong bayan mayroon ng batas na nagpoprotekta sa pera ng taong bayan. Putang ina, ninakaw pa nila Naikutan pa nila para makuha nila yung mga pera. Yan pa kaya, ilang pirasong sasakyan lang yan. Tangina, ewan ko sa inyo. Bisdison, putya, para ka rin nabubuhay ka na rin may sarili ka na rin mundo. Ang yaman-yaman mo na. May sarili ka ng mundo kung ano-ano na rin ang ginagawa mo sa buhay mo. Diyos ko po. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Puro meeting. Puro kayo meeting. Wala kayong mga silbi. Mga hayop kayo. Ayan, sana nagustuhan ninyo itong ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. Lahat na. Mag-super thanks naman kayo. Nanghiya kayo. Ang tatamad nyo ha. Mag-like, mag-share at saka mag-follow po sa ating Facebook page. Mag-follow po, subscribe sa ating YouTube channel at sa YouTube channel ng lahat ng Banateros. Banat by Coach Oli, Master Judea, si Jay Guevara, si Sir Jack, siyempre si Paring RJ, si Boss Dada TV. Ha? Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka,
sarili.